Magandang hapon mga ka-mercenary, ako'y napadalhan na naman ng mga runestone o tulong mula sa mga maharlika sa kabisera. Shout out po sa iyo Kondesa, Anita, Yamamoto. Salamat po ng sobra-sobra sa inyong mga tulong at suporta, salamat po sa inyong lahat. Ang nakaraan, hindi pala digmaan ang sanhi ng pagkasabog sa teritoryo ng ating bida, iyon pala ay dahil sa pagsasanay na ginawa ni Vanessa. Gamit ang runestone at talinong taglay nito pagdating sa teorya ng mahika, nagawa nitong mapataas ang kanyang antas ng ika-6 na beses, dahil ngayon isa na siyang 6th Circle Mage. Pagpapatuloy, habang nag-iisa si Vanessa, ang kanyang mga hikbi ay bumabalik. Ang tunog ng mga yabag sa kanyang likod ay nagpatigil sa kanya, ngunit nang lingunin niya ang napakadami ng pamilyar na anino, lumakas lang ang kanyang pagtangis. Sa sandaling makita niya si Ghislaine, muli siyang humagulal na parang bata, lumuluhan ng walang humpay. Patawad po, huhuhuho, sir, sinira ko po ang gusali, naubos ko ang maraming runestone, at nagdulot ako ng matinding pinsala sa ating lupain, sabi nito na patuloy sa pag-iyak. Ang mga salita ay naglalayag mula sa kanyang bibig na tila ba ang bawat isa ay isang mabigat na pasanin. Tila ba ang bigat ng pagkakamali ay dumudurog sa kanyang dibdib. Pikit mata siyang nag-iisip, paano na sila ngayon? Siya ay nagdulot lamang ng sakit ng ulo sa kanilang mahirap na estado. Ngunit ang kasunod na tugon ni Ghislaine ay hindi ang matinding galit na kanyang inaasahan. Bagkus, isang maligayang tawa ang bumungad sa kanya. Ayos lang yan, ayos lang. Nangyayari talaga yan. Isa pa, walang nasaktan, kaya talaga namang ayos lang ang lahat, sabi ng ating bida sabay tawa. Sa isip ni Ghislaine, ang mga sinabing iyon ay higit pa sa simpleng pag-aliw. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa isang 6th Circle Mage sa kanilang lupain. Para ma-recruit ang isang mage na ganoon, daan-daang gusali pa ang pwede niyang itayo at masusulit. Ang mga mage na ganoon ang kalidad ay hindi nabibili ng pera. Kumpirmado na naman ang kanyang desisyon. Hindi siya nagkamali sa pag-isip na si Vanessa ang pinakamahusay na salamangkero sa kasaysayan ng Crimson Flame Tower. Ngunit si Vanessa ay hindi naliliwanagan. Sa kanyang pag-iisip, ang pagkasira ay isang malaking problema. Hindi po ayos. Mahirap po ang lupain natin, at walang pera, kaya ang lahat ay namumuhay sa kahirapan. Dapat po, mag-ipon ako ng bawat sentimo upang tulungan ang lupain. Mula ngayon, isang beses na lang po ako kakain sa isang araw, huhuhuho. Habang patuloy siyang nagsasalita, ang ngiti sa labi ni Ghislaine ay unti-unting nawawala. Hindi na tayo ganoon kahirap ngayon, sinabi ni Ghislaine, habang ang kanyang boses ay tila nagiging mas seryoso. Ngunit si Vanessa ay patuloy pa rin sa paghahanap ng paraan para bumawi. Magsisikap po ako at maglalaba sa buong buhay ko para makabayad, sumusumpa po ako. Huhuhuho, hindi, kung ikaw ang naglaba, mas lalo lang tayong malulugi. Ito ay isang lohikal na punto, ngunit para sa kanya, ang narinig niya ay, kung ikaw ang maglaba, sisirain mo lang ang mga damit. Ang mga salitang iyon ay nagtusok sa kanyang puso na tila ba isa itong matalim na kutsilyo. Tama, di ba? Ang tulad ko ay dapat mamatay na lang. Pakiusap, patayin na po ninyo ako. Huhuhu, sabi ni Vanessa na lalong humagulgol ng iyak. Napabuntong hininga si Ghislaine. Si Vanessa ay mahusay, ngunit ang problema niya ay ang kanyang napakababang self-esteem at pagkamahiyain. Matagal siyang binaliwala at naghirap na naging sobrang sensitibo siya sa kahit pinakamaliit na pagkakamali. Kung may personalidad lang siya na tulad ni Belinda, mapagmataas niyang sasabihin, 6th Circle Mage ako, kaya ano ang malaking bagay sa isang gusali? Bigyan mo pa ako ng mas maraming pera. Sa ngayon, dahil sa nangyaring aksidente, kung nasa dati pa siyang posisyon na gumagawa ng mga gawain, hindi niya ito mababayaran kahit na magtrabaho pa siya sa buong buhay niya, kaya naiintindihan ni Ghislaine kung bakit siya nag-react ng ganito. Habang patuloy siyang umiiyak, at may luha at sipon na dumadaloy sa kanyang mukha, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Si Ghislaine ay lumapit at tinulungan siyang tumayo. Sinasabi ko sa iyo, ayos lang talaga. Higit pa rito, ang pag-abot mo sa 6th Circle na agad ay kahanga-hanga. Mas malaking tulong iyon sa akin. Magtatayo ako ng bagong laboratorio para sa iyo, kaya huwag kang mag-alala sa pera at mag-focus ka lang sa iyong pagsasanay. Iyon ang pinakamahalaga, naintindihan mo.
Paliwanag ng ating bida. Huhuhuho, sir. Dahil sa kanyang banayad na papuri, si Vanessa ay biglang umiyak ng pasasalamat at niyakap si Ghislaine. Sa bawat patak ng luha, tila ba naghuhugas siya ng bigat sa kanyang puso. Tinapik-tapik ni Ghislaine ang kanyang balikat ng ilang beses bago dahan-dawang umatras at tiningnan siyang mabuti. Ang kanyang maputlang mukha, na may mantsa ng luha at dumi, ay kitang-kita, na tila ba matagal siyang hindi naaaninag ng araw. Ang kanyang mga damit ay may mantsa sa iba't ibang lugar, na malinaw na nagpapakita na nagkulong siya, nag-aalay ng kanyang sarili sa pananaliksik at pagsasanay. Pilit na ngumiti si Ghislaine habang pinatpat ang balikat ni Vanessa, pakiramdam na tila nakikita niya ang amoy amag na nagmumula sa kanya. Maganda ang pagsasanay, ngunit ngayon na nakaabot ka na sa 6th circle, dapat ay maghugas ka rin at maglakad-lakad paminsan-minsan. Opo, sir. Doon lang napagtanto ni Vanessa ang kanyang kalagayan, at sa sobrang hiya, siya ay namula at mabilis na umatras. Lumingon si Ghislaine kay Lowell at nagsalita. Itayo muli ang laboratorio na mas matibay at mas maluwag. Siguraduhin din na maglagay ng mga dummy sa isang malawak na open na lugar para magamit niya sa magic. Naiintindihan ko po, ang lupa rito ay maayos naman, kaya pwede nating itayo muli rito. Ngunit pagkatapos, inilagay ni Ghislaine ang kanyang braso sa balikat ni Lowell at bamulong. Itayo ito ng malayo, napakalayo. Siguraduhin na mas malayo pa ito sa kastilyo ko, sa isang lugar na walang tao at ligtas. Naiintindihan mo, di ba? Sabi nito kay Lowell ng pabulong. Opo, masusunod po. Tanging matapos makuha ang matatag na pagsang-ayon ni Lowell ay lumingon si Ghislaine sa iba. Panatilihin nating lihim sa ngayon ang katotohanan na si Vanessa ay isang 6th circle mage. Wala tayong mapapala kung hahayaan nating kumalat ang mga tsismis. Ang lahat ay tumanggo ng wala sa sarili, nasa estado pa rin ng pagkabigla. Kahit na may talento, sino ang mag-aakala na aabot siya sa antas ng isang 6th circle mage ng ganoon kabilis? Ang mga malalapit na katulong ay nagulat ngunit wala silang magagawa kundi sumang-ayon sa desisyon ni Ghislaine. Ang mga residente ng lupain ay sapat na malayo na hindi nila narinig ang pag-uusap, kaya hindi magiging mahirap na panatilihing lihim ang bagay na ito. Kailangan itong panatilihing lihim. Ang isang 6th circle mage, isang bagay na tanging ang mga dakilang kamahalan lamang ang mayroon, ay narito na ngayon. Ito ay isang makapangyarihang baraha, na hindi alam ng iba. Ang mga 6th circle mage ay napakabihira. Marami ang gumugugol ng buong buhay sa magic at hindi man lang makarating sa 5th circle, lalo na sa 6th. Kapag ang isang tao ay umabot sa antas na iyon, siguradong magiging isang pribadong mage sila para sa mga dakilang kamahalan, at maaari pa silang maghangad na maging isang tower master ng mga mage tower. Bagaman si Vanessa ay isang half-formed 6th circle mage, na kulang sa sapat na mana, ang kanyang mga kakayahan ay maaari pa ring magamit. Sino man na maging hanggal na makipag-away ng hindi alam ito ay makakatanggap ng isang biglaang at makapangyarihang pagsabog ng apoy. Habang abala si Ghislaine at ang iba pa sa pagtiyak na tahimik ang lahat at sa pag-manage ng sitwasyon, dumating si Alfoy at ang iba pang mga mage, na hinihingal. May sunog ba? Anong nangyari sa sunog? Akala ko nakita ko rin ang iba pang magic na ginawa. Kinawayan ni Ghislaine ang kanyang kamay ng may ngiti kay Alfoy na nagpapanik. Alfoy, matagal-tagal na rin. Sana ay maayos ka. Pagbati ng ating bida. Og, sir, nakabalik na po kayo. Sabi ni Alfoy kunyari na miss nito ang ating bida. Nagsimulang pawisan si Alfoy at sinubukan niyang umatras, na nag-udyok kay Ghislaine na lumingon at magtanong kay Lowell. Maayos ba ang pagpapatupad ng mga gawain na ibinigay sa mga mage? Sinulyapan ni Lowell ang mga mage bago magsimulang magsumbong. Bumagal po ang paggawa nila, at hindi po nila nasasabayan ang schedule, pag-uulat ni Lowell. Ganoon ba? Nagmamadaling ikanaway ni Alfoy ang kanyang mga kamay at sumigaw. Hindi, magsisikap po kami. Sadyang ang kalusugan ko ay hindi naging maayos kamakailan. Pangangatwiran naman ni Alfoy dahil alam na niya na talagang malilintikan sila sa dami ng gawain pag na bad trip ang ating bida. Ayos lang. Kapag may pagod, pwedeng magpahinga. Talaga. Pagkagulat na tanong ni Alfoy dahil biglang nag-iba ang ihip ng hangin kay Ghislaine.
Tumango si Ghislaine nang may banayad ng ngiti, talagang mukhang hindi niya alintana. Basta't magtrabaho kayo ng mas masipag upang mabawi ang pahinga na inyong kinuha. May marami pang gagawin sa hinaharap. Nakaramdam si Alfoy ng biglaang lamig na damaloy sa kanyang gulugod, isang pakiramdam ng masamang pangitain ang kumapit sa kanya. Ang kamahalan na iyon ay hindi isang tao na basta na lang hahayaan ng mga bagay na mangyari ng ganito, di ba? Bukod pa rito, ang pagbanggit ng marami pang gagawin ay lubhang kainahinala. Maaari bang mayroon pang mas maraming gawain bukod sa mga proyektong pangkonstruksyon na hawak na nila? Tiningnan ni Ghislaine ang mga balisa na mage at ngumiti ng mapanukso. Maghanda kayo. Bago bumalik sa kastilyo ng kamahalan, nagtungo muna si Ghislaine sa garrison ng mga mersenaryo. Young Lord, sa wakas ay nakabalik ka na. Masayang pagbati ng ilang mga tauhan nito. Masiglang sinalubong ni Randolph, na abala sa pagtuturo sa mga mersenaryo, si Ghislaine. Sa tabi niya, nakangiting nakatayo si Fergus. Haha, young master. Naging maganda ba ang biyahe mo? Nagulat na sumagot si Ghislaine. Teka lang, pinagpahinga ko kayo ng maayos sa Fenris Estate. Bakit kayo pumunta rito sa garrison? Nag-aalalay ako sa Knight Commander. Si Fergus, na nagpapagaling sa Fairdiam dahil sa karamdaman, ay sumama kay Randolph nang lumipat sila sa Fenris Estate. Bagaman hindi pa sapat ang kanyang lakas para makisali ng aktibo sa pagsasanay, ginamit niya ang kanyang karunungan upang tulungan ang mga mersenaryo. Nabahala si Ghislaine at umiling. Kahit na, dapat nagpapahinga ka pa rin. Ilang beses ko nang sinabi na hindi madaling mabuhay ulit kung mamatay ka. Haha, ayos lang ako. Salamat sa iyo, young master, mas bumuti na ang pakiramdam ko. Dahil sa regular na pagbisita ni Ghislaine sa Fairdiam para bigyan siya ng gamot, mas malusog na si Fergus kumpara noon. Pero hindi pa rin ito sapat para kay Ghislaine. Sana naman ay magpahinga pa siya ng kaunti. Sa kabila ng paulit-ulit na paghimok ni Ghislaine, hindi nagbago ang katigasan ng ulo ng matandang kabalyero. Napabuntong hininga si Ghislaine at bumaling kay Randolph para bumati. Kumusta ka? Kumusta? Ang mga ulo ng mga babong ito, hindi man lang mga tao. Tanong ng ating bida patungkol sa kanyang mga tauhang matitigas ang ulo. Nang matapos magsalita si Ghislaine, agad na nagpahayag ng reklamo si Randolph. Madilim at pagod ang mukha nito. Matapos harapin ang mga disiplinadong sundalo at kabalyero, ang pagiging tagapamahala ng mga mersenaryo ay naging bangungot para sa kanya. Hindi lang sa hindi sila sumusunod sa mga utos, marami rin sa kanila ang walang basic common sense. Sumusunod lang sila sa mga utos dahil kay Ghislaine, ngunit sa likas na kalikasan, sila ay mga pasaway. Kahit nasubukan nilang mag-ensayo ng mga tactical na pormasayon, ang tanging nagagawa lang nila ay ang mga charge formations na itinuro ni Ghislaine. Paano ka nakipaglaban kasama ng mga ito? Bakit? Maraming problema. Hindi lang marami ang problema. Wala man lang silang pinakamababang antas ng disiplina sa militar. Ang pinakamahalagang bagay sa militar ay ang pagsunod sa utos ng nakatataas. Ang kumilos bilang isa para makamit ang isang layunin ay ang tanda ng isang tunay na sundalo. Ngunit ang mga mersenaryo ay matigas ang ulo, bawat isa'y naniniwalang tama ang kanilang paraan. Para sa kanila, ang pagiging buhay pa hanggang ngayon ay patunay na tama ang kanilang mga pamamaraan. Kahit papaano, naipasok ko sa mga ulo nila ang kinakailangang basic knowledge, pero hindi ko na kaya pa. Nakakapagod na, gusto ko na lang silang patayin, paliwanag ni Randolph na talagang gigil na gigil ito, habang hawak ang kanyang ulo na tila sumasakit ito. Bago pa man siya matapos magreklamo, nagtakbuhan ng mga mersenaryo para masayang salubungin si Ghislaine. Nakaligtas na tayo, nandito na ang ating kamahalan. Sawang-sawa na kami dito. Nang tingnan ng maigi ni Ghislaine, napansin niyang puro pasa sila. Mukhang nananakit si Randolph para magturo dahil hindi sila nakikinig. Sa huli, naituro ko na sa kanila ang karamihan sa mga pinapagawa mo, kaya babalik na ako, sabi ni Randolph, nanginginig sa pag-iisip na magtagal pa. Agad niyang iginiit na umalis na siya. Tumango si Ghislaine, medyo nadismaya. Umasa pa naman ako na hahawakan niya ito ng mas matagal. Mukhang ako na ang bahala rito mula ngayon. Gayunpaman, sa nakita niya, naituro ni Randolph ang mga basic na pormasayon at ang minimum na kaalaman sa militar.
Ang basic training ng mga bagong recruit ay maayos din. Sa totoo lang, malinaw na hinarap ni Randolph ang pinakamabigat na bahagi ng trabaho. Salamat sa lahat ng iyong pinaghirapan. Titiyakin kong mababayaran ka ng maayos, sabi ng ating bida. Buong pagmamalaking sumagot si Randolph, na ituro ko pa nga sa ilan sa mga hindi marunong bumasa at sumulat kung paano magbasa ng kaunti. Bagaman si Fergus ang talagang nagturo sa kanila, nagsalita si Randolph na parang siya ang gumawa, nang walang bahid ng hiya. Sa huli, nasa kontrol niya ang paglalaan ng oras sa pagsasanay, kaya hindi naman ito ganap na kasinungalingan. Magandang balita iyan. Kailangan nilang matuto kahit papaano kung paano magbasa, sabi ni Ghislaine. Ginawa niyang mahalaga na sabihin kay Randolph na turuan ang mga mersenaryo kung paano magbasa at magsulat. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang isang sundalo sa pagsunod sa utos, ang pagiging literate ay nagpapahintulot para sa mas malawak na hanay ng mga tactical na operasyon. Mayroon ding nauna ng pangako na turuan ang mga mersenaryo na hindi marunong magbasa. Sa gitna ng mga mersenaryong nagtipon, buong pagmamalaking nagsalita si Peter Gordon. Magaling na akong magsulat ngayon, at nababasa ko na ang lahat. Dahil palaging napagsasamantalahan si Gordon sa mga kontrata dahil hindi siya marunong bumasa, may sapat siyang dahilan para maging mapagmataas. Oh, talaga, binabati kita, kaya mo nang basahin ang mga kontrata ng mag-isa ngayon. Tanong ni Ghislaine na nakangiti. Inilabas ni Gordon ang isang maliit na libro mula sa kanyang pantalon at iwinagayway ito. Oo naman, nagsusulat na rin ako ng sarili kong mga bagay dito ngayon. Talaga, ano, nagsusulat ka ng nobela o kung ano? Nakaka-curious, pwede mo bang ipakita sa akin? Gusto ni Ghislaine na makita kung gaano kahusay si Gordon sa pagsusulat, kaya siya nagtanong. Ngunit umiling si Gordon. Hindi ko ito ipapakita kahit kanino. Sige, bahala ka. Walang pakialam na sagot ni Ghislaine, ngunit ang mersenaryo sa tabi ni Gordon ay hindi pareho ang saloobin. Ano ba iyan? Maski ang kamahalan ay curious, kaya ipakita mo sa amin. Palagi kang nagsusulat ng palihim. Sinabi ko ng hindi. Hindi ko ito ipapakita. Sige na, ipakita mo na. Hinawakan ng mersenaryo sa tabi niya ang braso ni Gordon at sinubukang agawin ang libro. Siyempre, imposibleng madaling kunin ang isang bagay mula kay Gordon, na puno ng muscle ang katawan. Habang nag-uumpisa silang mag-agawan, sumali ang ilan pang mersenaryo, na natutuwa sa eksena. Huwag, bitiwan niyo ako, papatayin ko kayong lahat. Kahit na malakas si Gordon, hindi siya nakatagal ng 5 o 6 na lalaki ang dumagan sa kanya. Desperado siyang nagpumiglas para hindi nila makita ang libro, ngunit muntik na niya itong mawala. Napasigaw si Gordon, at dahil sa kanyang pag-aalala, nalaglag ang kanyang libro. Nahulog ang libro, at nagkataon na bumagsak ito sa harap mismo ni Ghislaine. Curious, kinuha ito ni Ghislaine at binuklat sa random na pahina. 2 ng Abril, maliwanag ang panahon. Muli, patuloy akong inaasar ni Knight Commander Randolph na gawin ito, gawin iyon. Parang lumalala na ang kanyang pagiging baliw sa buhay ko. Kabisado ko na ang lahat ng aking skills, ngunit patuloy lang siya sa pag-lecture, at seryoso, nasa limitasyon na ako. Malamig dahil nandito na ang multiplication chill, ngunit patuloy siyang nakatingin ng masama sa akin, sinasabing mag-ensayo. Siguro'y natuto siyang mangharas ng mga tao mula sa ilang melon molesting device dahil patuloy siyang nagtuturo ng mga bagay sa akin. Talagang hindi siya bagay na maging mentor. Pangarap kong maging isang magaling na kabalyero, ngunit hindi ako magiging tulad ng isang may boring na personalidad tulad niya. Tapos na ang journal ko para ngayon. Agad na isinara ni Ghislaine ang libro at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang pagbabasa ng diary ng iba. Kahit na ito ay isang paglabag sa privacy o isang pag-aabala, pareho pa rin ang kanyang pakiramdam. Well, at least natuto siyang magsulat. May ilang seryosong issue sa spelling, ngunit ang katotohanang kaya niyang magbasa at magsulat ng ganito ay isang tagumpay. Sa pag-iisip kung paano ang mga bagay noon, ito ay isang mahalagang pagbabago, isang bagay na dapat pahalagahan. Habang nalilito siya sa mga magkakahalong damdamin, si Gordon, na bagbog ang ibang mga mersenaryo, ay nagmamadaling lumapit na nagpapanik. Pakibalik po. Oo, narito.
Walang pag-aatubiling ibinigay ni Ghislaine ang diary. Binasa mo, di ba? Hindi. Binasa mo. Sino ang nagbabasa ng diary ng iba ng ganoon? Pasensya na. Si Gordon, na naluluha pa rin, ay mabilis na ibinalik ang diary sa kanyang pantalon. Patuloy siyang paimpol na sumusulyap kay Randolph, marahil dahil sa dami ng reklamo na isinulat niya tungkol dito. Parehong gulat at medyo naawa, nagpa siya si Ghislaine na baguhin ang usapan. Dahil natuto na si Gordon ng ganito, hindi na kailangan pang tingnan pa. Ipagpatuloy natin ang inspection. Pinangunahan sila ni Lowell, na pansamantalang supervisor, sa buong estate. Mas marami ng bahay para sa mga residente at pinabuting infrastruktura. Bagaman marami pa ring gusali ang ginagawa, ang pagpapaunlad ng isang estate ay hindi isang bagay na matatapos ng mabilis. Kaya kailangan nilang masanay dito. Sige, sa ngayon, bumalik muna tayo sa kastilyo para pag-usapan ang mga plano para sa hinaharap na konstruksyon. Ngayon, pumunta tayo sa pinakamahalagang lugar. Sinundan nila ang sinabi ni Ghislaine at lumabas muli sa mga pader. Si Lowell, na nangunguna, ay emosyonal nang magsalita nang dumating sila sa kanilang destinasyon. Talagang, naging gaya ng sinabi mo. Ang mga aides na wala sa panahon ng pagkawala ni Ghislaine ay hindi maiwasang mapang-angga sa tanawin sa harap nila. Wow! Hindi ito biro. Inasahan ko na, pero, hanggang sa ganitong antas, ibang klase. Kahit na makita ng personal, mahirap paniwalaan. Kinuskos nila ang kanilang mga mata, nagdududa kung totoo ba ang kanilang nakikita. Isang alon ng gintong liwanag. Mataas na tangkay ng trigo, mas mataas pa sa isang tao, na bumabalot sa buong lupain, isang napakalaking tanawin na walang sinuman ang nakapag-isip. Sa panahong nawala ang ating bida, napakalaki ng pagbabago ng Fenris sa pamamahala ni Lowell, unti-unti na ring naisa sa ayos ang lahat, ano pa kayang kulang sa plano ng ating bida. Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!